mabigyan kayo ng quality education. Kaya naman at kwentuhan sa Northern Quezon College Incorporated. Tumatawid mula pa. Ako po ang inyong lingkod, RJ Caruncho. Kasama po ninyo sa ating NQ Mustahan sa Spirit FM. Sa mga nakikinig po ngayon sa radyo, magandang umaga. Gayon din sa mga nakasubaybay po sa atin sa pamamagitan ng ating online streaming sa Facebook page ng 92.7 Spirit FM Infanta. Welcome po kayo sa ating NQ Mustahan. Third episode po ito. Pulis, sundalo at bumbero ng galing. At syempre, ngayong umaga, meron po tayong mga makakasamang panauhin. Magsisisi. Mula pa rin po sa NQCI. Pero konting recap lamang po tayo no, sa mga napag-usapan natin nung nakalipas nating episode nung araw ng Huwebes sa ating NQ Mustahan. Senior high school ka na ba? So napag-usapan po yung tungkol sa kahalagahan ng pagpili ng mga senior high school students ng kanilang strands na kukunin dahil ito po ay may kaugnayan doon sa pipiliin nilang kurso pagdating sa kolehiyo. At natalakay din po yung tungkol sa voucher programs na tinatanggap sa NQCI, kaya naman suma total free ang education sa Northern Quezon College Incorporated. Basta mag-comply lamang po tayo doon po sa mga kinakailangang requirements. So nakasama po natin last Thursday, sina Sir Lionel, Ma'am Nancy, Ma'am Chini Ann. Gayon din po ang college president sa katauhan po ni Ginoong Ricardo Makasaet III. At ngayon po umaga, kapanapanabik na kwentuhan, kumustahan po muli sa Northern Quezon College Incorporated ang aming ihahatid sa inyo. At may kaugnayan po naman ito sa masasabi nating ipinagmamalaking kurso ng ng NQCI dahil ito po yung kurso na may pinakamaraming numbers of enrollees sa mga nakalipas na panahon dyan po sa NQ. At ito po yung BSBA, Bachelor of Science in Business Administration. Hindi ka magsisisi sa NQC. Makakasama po natin ngayong umaga ang BSBA faculty na si Ma'am Jane Atendido, ganun din ang BSBA Program Supervisor na siyempre si Dr. Ruben Sanchez at ang ating pong college president na si Ginoong Ricardo Makasaet III. Bati po kayo sa ating mga tagapakinig. Unahin po natin si Ma'am Jane. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig at sumusubaybay sa ating Spirit FM dito sa ating NQ Kamustahan. Ayan, si Doc Ruben. Yes, thank you so much and good morning to all our listeners and of course our incoming students sa NQCI, and good morning to our school president, Sir Ricky, and our coordinator of the Financial Management Program, Ma'am Jane. Good morning to everyone. Good morning po, Sir Ricky. Ayan. Yon. Good morning, Kuya RJ. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig, sa ating po mga tagapanood na nandito po sa bayan ng Infanta, bayan po ng General Lacar, Real, at mga bayan po sa isla ng Pulilio. Magandang umaga po, at gusto kong samantalahin ang pagkakataon, Doc, para Jane, batiin natin ang ating mga kasamahang mga manggagawa sa NQCI. Magandang umaga sa inyong lahat. At belated happy birthday sa ating pong Assistant HR Officer, si Miss Joanne Noliedo Morfe. Yes. Belated happy birthday, Ma'am Joanne. Sa inyo pong lahat, magandang umaga po. Alright, so ito na nga, nabanggit po natin kanina na isa sa ipinagmamalaki ng NQCI ay ito pong BSBA course. So nandito po si Dr. Ruben Sanchez para bigyan po tayo ng mga impormasyon. Ano ba sir itong nilalaman ng BSBA course? Yes, thank you so much, RJ. By the way, ang bago siya nagiging BSBA, it started as a Bachelor of Science in Commerce with different area of specialization. Now, since NQCI is a recognized institution by CHED to offer BSc, and all higher education institutions are required to update the program. That's why we have now the Bachelor of Science in Business Administration. And I just want to inform everyone, of course, our listeners, our friends, BSBA or BSc before was one of our flagship programs of NQCI. Sinasabi mo na kanina nga ito yung may pinakamalaking student population sa NQCI for the past years, and even
until now. But we of course we are hoping other courses can also have an increase in population. By the way, RJ, I just want to take this opportunity to announce nga our host RJ Caroncho is an alumnus of Yes. NQCI Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management. Proud tayo dyan. Yes, and that is a manifestation nga hindi mo kailangan maging mass comm grad or journalism grad to become a host of a radio station. And I've heard, I don't know if it's correct, ikaw na ngayon ang manager ng radio station. Imagine a BSBA graduate, major in HRDM, now managing a radio station. That's why we are so proud of you. I hope you can come back to our school and share your experiences and inspire more people, inspire more students to enroll at NQCI. So we have 3 different area of specialization sa NQCI, RJ. We have the BSBA major in, I just want to announce your major in Human Resource Development Management. Okay. And we also have financial management wherein si Ma'am Jane Atintido is our coordinator and also an alumna of NQCI BSBA program. And we also have BSBA major in marketing management. All right. So Just to add Yes, sir. siguro, RJ, to our supervising head ng BSBA department. Tama yung sinabi kanina ni Kuya RJ, ano po. In terms of numbers of enrollment, talaga namang ang BSBA po, ang BSBA department ng NQCI ay every year, ano po, yan ay talagang pinakamarami. Pero gusto ko lang bigyan ng diin na maliban dun sa dami ng enrollment at dami ng estudyante ng NQCI, particular doon sa BSBA, gusto rin nating ipagmalaki, Doc Ben, syempre, yung nagiging product ng BSBA. So, kanina binanggit ni Dr. Ben, itong si RJ, ito ay produkto rin ng NQCI. At marami pa po tayong mga successful individual na nagmula po sa NQCI na nagtapos ng BSBA na may iba-ibang majors po na Yes, pinili at yes. kinuha. Kung hindi ako mali, meron tayong nasa Bureau of Fire, Yes, sir. meron tayong nasa Philippine National Police, Yes. meron din po tayong nasa bangko, Yes. at marami pang iba. So, ibig sabihin ay kagaya ni RJ, hindi palibasa BSBA yung kinuha mo, naka-confine ka or nakakulong ka Exactly. doon sa usapin ng business na tinatawag. So, marami pong opportunities na naghihintay sa atin ng mga trabaho. But ito ang isa sa pinagmamalaki natin at we are very fortunate and grateful that we have NQCI in this part of the region. Yes. Na we are offering not only affordable tuition fee, but Quality education. quality education. Education, yes. Yun po yung mahalaga at napakarami na pong hinipo, binago at binigyan ng magandang kinabukasan ang atin pong paaralan, and we are very thankful dun sa mga tao na nasa likod ng pagkapanganak ng NQCI or ng NQCC po noon or ICC noon, yung Infanta Community College. Kung di nga ako mali, Doc Ben, pati si Attorney Noli Villamor, ang dati po nating PAW lawyer and Vice Mayor po ng Bayan ng Infanta, yan po ay nanggaling din at produkto rin ng NQCI. Ang pangalan pa noon nung nag-aral siya is ICC, Infanta Yes. Community College. Ang kinuha niya doon ay Associate in Arts. Yes. Opo, 2 years lang, tapos punta ka na sa Manila. Proceed. Pero ngayon, ang maganda, yung 4 na taon mismo, dyan mo na lahat kukunin Yes, yes. sa NQCI. Yes. Ayan, so nababanggit ni Sir Ricky Makasaet yung tungkol sa career opportunities, no? Kapag ikaw ay BSBA graduate. So for sure madaragdagan ito ni Ma'am Jane. Yes, thank you, RJ. So maraming naghihintay na career path or career opportunities para sa atin kapag graduate tayo ng BSBA. Una na yung pagiging negosyante o pagmamanage ng ating sariling negosyo. Kung tayo graduate ng financial management, ang pinaka-suitable talaga doon sa ating natapos ay doon sa linya o industry ng banking and finance. Ang mga typical or entry-level position pagdating sa finance ay yung treasury assistant, cashier, management trainee in finance, in
insurance company, or even in bank. Pagdating naman sa marketing management graduate or major natin, ang mga typical na entry-level position para sa atin ay yung advertising assistant, marketing assistant, related to sa public relations, and customer agent, customer satisfaction representative, at yung mga trabaho na related sa marketing, advertising, and public relations. Pag naman human resource development management ang ating major, ang mga typical na trabaho na linya natin ay may kinalaman sa pag-handle ng human capital ng isang organization, yung mga tao natin sa isang organization. Kagaya ang mga entry-level position para dito, human resource assistant, training assistant, executive assistant, office, and administrative assistant. So hindi lamang limitado, kagaya ng nabanggit kanina ng ating presidente, na limitado lang sa pagninegosyo at pagiging empleyado. So pwede rin tayong mag-pursue ng teaching kung sa tingin natin ay nandoon yung ating passion. Kagaya, isa na ako sa nagpapatunay na pwede nating i-pursue ang pagtuturo sa college, maging college professor, college instructor. At marami pang iba't ibang career opportunities na nag-iintay sa atin kapag graduate tayo ng BSBA. At masasabi ko na ang NQCI ay nakakatugon doon sa pangangailangan ng labor market dahil nakakapag-create sila ng mga globally competitive na graduates, locally and internationally. Wow, Sir Ricky, globally competitive na mga graduates ang naipoproduce natin sa NQCI. Opo, tama po. At hindi medyo naputol po ni Miss Atendido yung binanggit niya. Dugsungan ko lang yung sinabi ni Jane. At si Jane mismo ay isang magandang halimbawa nung career opportunity. Na maging BSBA graduate ka man, pwede ka rin pumasok sa education kasi meron din po sa NQCI na kung tawagin natin ay professional education. At si Jane from BSBA, kumuha siya ng professional education, tama? Yes. Kumuha ng licensure examination for teacher. Unfortunately, siyempre mahusay, nakapasa at lisensyado na rin po siyang teacher. At ngayon po ay matagal na rin nagtuturo sa NQCI. At siguro balang araw, paparapol na namin para magka-boyfriend ito. Masyado pong nalilibang sa pagtuturo. Nakapokus sa trabaho. Nakapokus sa trabaho. And going back to that, globally competitive graduates, at talaga naman pong maipagmamalaki natin yung NQCI. At sinisiguro po natin na excuse me, nagbibigay po tayo ng maayos na edukasyon. Yes. Kaya ngayon nga po, nasa proseso po tayo ng accreditation sapagkat gusto po natin na mas mapabuti pa ang pagbibigay ng edukasyon sa ating mga estudyante. Although talagang you have to go through that very difficult process. At naglakas loob po tayo sa pagtutulungan po ng mga manggagawa ng school. Siguro po in a few weeks from now, parang naka-schedule na tayo for the visit para sa ating candidate status para dun sa accreditation. And with this, masisigurado natin o mabibigyan tayo ng assurance na ang NQCI ay sumusunod at least dun sa minimum standard na isinasaad ng mga patakaran ng Commission on Higher Education at ng PACOCOA. Ayun. Sir Ricky, nabanggit mo na rin po yung tungkol sa accreditation. No? If you wouldn't mind, baka pwedeng bigyan pa rin ng kaalaman yung ating mga tagapakinig. Accreditation po ba ito na manggagaling saan? Sa PACOCOA po. Alam niyo po ang mga higher educational institution, kagaya po ng NQCI, meron pong mga accrediting agency na tinatawag. At isa po dito yung PACOCOA. At ang ating pong paaralan ng NQCI ay nag-apply po para mabigyan tayo ng accreditation under that PACOCOA. And with that, Kuya RJ, dadaanan mo kasi yung proseso at kailangan mong sundin yung standard na isinet ng accreditation. Lahat ng or dimension or factors na nandun sa school ay kailangan ay masunod. Yes. Nandyan na ang curriculum instruction, faculty, physical plant and facilities, lahat po ng usapin na nakapaloob sa isang higher educational institution, nandyan po siya at kailangan masunod. Kaya naman
hopefully in the next or by next semester or next year, makuha naman natin yung level 1. And we are targeting, Kuya RJ, in 2 to 3 years, at least level 2 tayo para makuha natin yung tinatawag po nating administrative deregulation. Yes. Ano po? Kasi pag ang eskwelahan po ay nagkaroon ng level 2 accreditation at na-enjoy niya yung administrative deregulation, yung paaralan mismo hindi na parang ministerial na yung magiging function or duty ng Commission on Higher Education. So sa ganitong paaralan at bibigyan ka ng otonomiya ng pamamahala sa iyong paaralan at hindi na tayo kukuha, di ba, ng Yes, special order. Yes, yes. Pag nag-graduate ka, Kuya RJ, yung papel mo, pangalan mo, sasubmit namin sa Commission on Higher Education para bigyan ka ng tinatawag na SO, or special order. So ngayon, pag naka-level 2 ka, magkakaroon ka ng administrative deregulation, hindi na kailangang i-apply pa ni school yung SO mo doon sa Commission on Higher Education. So ito yung isa sa pinagsisikapan ng ating paaralan at kaakibat din ito, makakasama din dito pag nagkaroon tayo ng accreditation. Siyempre magiging priority na tayo ng national government para sa mga subsidies. Posibleng madagdagan lalo yung mga beneficiary natin ng scholarship. So yan po yung isa o dalawa sa mga kabutihan na maidudulot po ng paaralan na mayroon pong accreditation. And we are very thankful that we have Dr. Ben, Jane Atendido, and the rest of the NQCI employees who are really working hard to achieve this parang napakatayog na pangarap na sana'y maabot natin sa susunod na mga panahon. Ayan. Siyempre, dahil kung yung institution nangangarap ng magandang education para sa mga students, so yung institution itself, edi siyempre, nagkakaroon din ng progress. Yes, At yun po yung exactly. nakikita natin sa NQCI sa ngayon. Yep. Alright, so mabalik po tayo dito sa BSBA, kay Doc Sanchez, tungkol po naman sa admission requirements. Yeah, so perhaps we can start with the incoming first-year students. So ano ang kailangan niyang dalhin pag mag-enroll sa NQCI? Siyempre, ang pinakauna yung tinatawag natin nga Form 138 or also known as yung high school card. Kailangan talaga yun. Tapos yung Certificate of Good Moral Character. Then huwag din kalimutan, dapat meron kang 1x1 ID picture, yung formula, yung white background, 2 pieces po. Then Xerox copy ng birth certificate. Tapos for female, Xerox copy ng marriage certificate. Itong lahat na documents na ito ay kailangang ilagay sa isang long brown envelope. So you have to bring all those documents. Punta ka lang sa NQCI. By the way, wala na kaming yung online appointment for enrollment. So nag-start ngayong araw na ito. So na-announce naman to last week. So pag alis namin kanina, mga more than 100 ngayon nakapila sa NQCI. We are so happy nga yung mga ginagawa namin sa NQCI talagang nakikita ng community. So students are enrolling at NQCI. So bring that long brown envelope, isa lang, ilagay lahat ng documents doon, then punta ka lang sa NQCI, then you'll be guided properly on the enrollment process. And balita ko din po naman na mas mabilis na po yung ating enrollment procedure ngayon sa college. Yes, ito ay under the leadership of our school president for how many years. By the way, RJ, this is my 10th year sa NQCI, and this is the first time nga we have this kind of, do not count my age, parang same age tayo, ay nasa late 20s, working at NQCI for 10 years already. This is the first time that we have this kind of initiative under the leadership of our school president, integrating the management system into one. And isang pinaka-highlights dito ay ang enrollment system natin. So before ay talagang for past 9 years, 10 years ay talagang enrollment sa NQCI ay manual. Alam mo yung manual ay na-experience mo yan. Kasama mo yung ex-girlfriend mo dati pagpapa-enroll. Ay ngayon ay siyempre marami ex-girlfriends yung sinasabi ko Ang dami. Kaya you will really enjoy staying at NQCI for 4 years. Ngayon ay napakadali ang enrollment, pila ka lang doon, tapos pagkatapos na registrar, then punta ka sa accounting office. You will just bring the small paper, yung may number, and everything will be okay. So perhaps in less than an hour, less than
Ma'am Jane, 5-10 minutes. Sinusubukan namin yung less than 10 minutes. Of course, pag actual enrollment na, may mga factors kasi kaya umaabot siya ng mga 15-20 minutes. Compared last year nga, Yes. you have to be staying sa NQCI for one day totoo po to yan. finish your enrollment. But now, it's less Yes. than an hour ay tapos ka na. Wow. And of course, we have friendly teaching and non-teaching personnel at NQCI. Makilala mo talaga kasi bawal kaming naka-short, bawal naka-sleeveless. So makikita mo doon ay employees, both teaching and non-teaching personnel are in right grooming, proper grooming, and naka-smile yan. At pag may nakita kaming estudyante parang nalilito o what to do, automatically may lalapit sa iyo na from NQCI and will guide you sa enrollment process. Ayan. So, tungkol naman po sa modality ng ating learning modality ng ating BSBA, si Ma'am Jane. Yes, in terms of instructional learning delivery, para ngayon sa ating school year 2022-2023, gagamit pa rin tayo ng printed learning modules with weekly online discussion or weekly online reinforcement para mas matalagang matutukan at maunawaan ng ating mga estudyante yung mga nakalagay sa ating module. Lalo na ngayon na 16 lessons na ang ating module. Okay. So ayan no, mamaya palalawakin pa po natin yung ating pakikipagkumustahan sa ating mga kasama mula po sa Northern Quezon College Incorporated. Kung meron po kayong mga tanong na gustong ipadala, feel free na mag-comment po sa ating Facebook Live sa Facebook page ng 92.7 Spirit FM Infanta o kaya naman direkta po sa Facebook page ng Northern Quezon College Incorporated. Diyan lamang po kayo, magbabalik po tayo sa ating NQ Mustahan. Tuloy dahil kulang sa pera. Spirit FM, the best! Paano ba ito sinimulan? Alam nyo, 6 na buwan kaming nag-isip, nagtalo-talo kung ano ipapangalan natin sa network ng Catholic Media Network. Nagkakaisa, sama-sama, together, always and forever. Pero bakit Spirit? Una namin naisip, Spirit of God, kasi yun ang makapangyarihan sa lahat. At yung Spiritong yan, binigay din sa atin. Kasama tayo binigyan ng Diyos ng Spirito, yung ating mga kaluluwa. At kasama ang Holy Spirit na tayo bininyagan, ay kasama na natin yan. Kaya kauna-unahan, Spirit of God. Pangalawa, Spirit din nating lahat na kinakailangang maging the best. Kasi Diyos ay the best, kaya dapat tayo din the best. Kaya nga sinasabi natin madalas, pag meron kayo nire-request na songs, dapat the best, ha? Kasi pag hindi the best yun, ibig sabihin top of the chart, wala kami niyan eh. Yan! Kaya nga, itong simulain ng spirit. Kaya ang mga spirits natin, dapat nagiging the best for God and for everybody else ng ating kasambayanan. Si Father Francis Lucas po ito, ang Pangulo ng Catholic Media Network. Sarap kasama mula sa umaga'y nakikinig na. Best friend natin talaga, Spirit FM. Ang bantawan ng asinga, Spirit FM. Anong favorite radio station mo? Spirit FM. Mula noon hanggang ngayon. Ang sarap kasama mo sa mga DJs narito. Best friend natin talaga, Spirit FM. Best friend mo pa rin. Spirit FM, sama-sama together, always and forever. Hello! Kumusta mga kabataan? Excited na ba kayo para sa paparating na school year? Kami sa Northern Quezon College Incorporated and QCI, excited nang makita at mabigyan kayo ng quality education. Kaya naman dinala natin dito sa radyo at Facebook ang ating kumustahan sa programang NQ Mustahan. Maririnig dito sa Spirit FM tuwing Lunes at Huwebes, alas 11 ng umaga. NQ Mustahan. Kwentuhan at kumustahan sa NQCI. NQ Mustahan. Sa QCI, pangarap mo ay posible.
Di taga-real na karuuin. Oras po natin, 11:31 ng umaga. Ito pa rin po ang NQ Mustahan. Kasama po ang inyong lingkod, RJ Caruncho. At nandito pa rin po sa ating booth, Kolehiyo'y pagpatuloy dahil si Dr. Ruben Sanchez, ang BSBA Program Supervisor. Si Ma'am Jane Atendido, ang BSBA Faculty. At syempre, si Mr. Ricardo Makasait III, ang College President ng NQCI. At balikan natin si Ma'am Jane tungkol dun sa kanyang dinidiscuss kanina na learning modality. Okay, thank you RJ. So kung babalikan natin last school year, tayo ang NQCI ay purely, ang kinagamit lamang natin na learning modality ay pure printed modules. Sa ngayon, sa pagsisimula ng bagong school year 2022-2023, gagamit na tayo ng printed learning module. Kasabay nito yung ating weekly online classes. And pagdating naman sa ating mga assessments or sa ating examination, ito ay magiging face-to-face. So, iyon naman kaibahan ngayon at noon pagdating sa ating learning modality. May additional po si Doc Ruben. Yes, actually RJ, nung nag-start ang pandemic, talagang yung initiative that we have been doing sa NQCI, isa doon yun yung paggawa ng learning module. So it is now our second year and talagang nakita namin through survey. By the way, ako ang head din ng Committee on Research and Statistics sa NQCI. So we conducted survey on the effectivity of our learning module. So we're so happy nga majority of our students na nagsasabing nagustuhan nila yung learning module. Of course, may suggestion nga mas maganda sana nga magkaroon ng regular weekly online classes, kaya na-integrate namin yun. So that's a product of our survey. Okay. Kasi narinig ko rin po na yung mga modules ay gawa mismo ng NQCI. Yes. Through the leadership of our academic team, of course the approval of our school president, kami mismo ang nagawa ng learning module. Siguro Doc Jane, yun ang siguro isa sa pwede nating masabi na edge dahil ang NQCI siguro ganun din sa ibang eskwelahan, pero tayo kasali tayo doon. Ang NQCI, ang kagandahan po kasi yung modules na binibigay natin sa ating mga estudyante, sila mismo ang gumawa, yung faculty mismo ng school. Kaya nabanggit ko nga, siguro si Miss Atendido kahit pikit ito, sabihin mo page 4, kaya niya, alam niya kasi siya po yung gumawa. At gusto ko rin bigyan po ng assurance yung mga magulang natin na kasi madalas nating naririnig ito sa mga kwentuhan na baka wala nang natututunan ng mga bata kasi hindi pumupunta sa eskwelahan. Alam niyo po, sa survey na ginawa ng NQCI, sa binanggit ito kanina ni Doc Ben, ang taas din ng acceptance ng mga estudyante doon sa modality o way na kung paano po tayo nagtuturo. At banggitin ko din Kuya RJ at samantalahin ko yung pagkakataon para patunayan din na kahit nawala yung face-to-face during the pandemic, ang taas pa rin ang naging performance ng NQCI doon sa licensure examination for teachers. So this is a very clear indication na NQCI is really performing well sa pagbibigay ng quality education. Noong pong January 2022, ang BSED po natin, ang Bachelor of Science and Secondary Education, ang national passing percentage po is only 53.77%. Ang NQCI po ay nagtala ng 63.64%. Yes. So ibig sabihin above the national passing po ang NQCI. At lalo naman po doon sa Bachelor of Elementary Education. Ang national passing percentage po is only 55.66%. Alam niyo po kung ilan ang NQCI? 83.33%. At yung pong ating March 2022 na licensure examination for teachers, gano'n na naman po above the national passing percentage po ang NQCI. Ang national passing percentage is only 41.72. Nagbibinata ako. Ang NQCI po ay nakakuha o nakapagtala ng 72.22%. Pagdating po dun sa Bachelor of Elementary Education, ang national passing percentage po is only 48.81%.
ang NQCI po ay nagkaroon o nakapagtala ng passing rate na 74.29%. So ganun po taas ang nagiging resulta ng mga estudyante po natin na kumukuha ng licensure examination per teacher. So ang lahat po ng iyan, Kuya RJ, ay siyempre utang natin sa ating mga kaguruan na talagang sabi nga kung yung mga estudyante ay nagsusunog ng kilay, ang mga teacher o mga guro po ng NQCI nag-uubos ng buhok para para makapagbigay po ng isang maayos at may kalidad na edukasyon. At nagpapasalamat din kami, banggitin namin, salamat sa patuloy pong pagtangkilik ng ating mga kababayan, ng ating mga kabataan, mga magulang natin dito sa bahagi po ng Northern Quezon. Kung hindi po ako mali, we are counting to 2,200 plus. plus na po ang As of enrollment now. natin. Yeah, And as we of now. still have 2 weeks. Yes, sir. We still have 2 weeks of enrollment. So most likely, abutin na naman po tayo ng 3,000 siguro. Hopefully, yes. And prior to pandemic, kung di po ako mali, historically, 12, 13, 14. ganun lang po ang nagiging enrollment ng NQCI. 1213 hanggang 15. Nadoble po Doubled. siya. Yeah. Double. At yung pong criminology na nabanggit po natin nung huling programa, umabot na po ngayon ng enrollment ng Almost 700. almost 700 or ilang sections na ba? 13 sections. 13 sections. Ganon kadami. So marami pong gustong sumunod sa yapak ni Cardo Dalisay. So itong mga binabanggit ng ating pong mga kasama ay manifestation talaga na yung ibinibigay na education ng NQCI ay masasabi natin talaga quality. At maganda rin yung binabanggit kanina ni Sir Ricky na dito sa bayan ng Infanta may mga kilalang individual na produkto ng NQCI o ng dating NQCC or ICC. At as far as I know, meron pang mga nababanggit po kayo kanina, mga names. Yes. I hope it's okay. Yung municipal treasurer po natin, pa-confirm natin kang Sir Ricky, ang municipal treasurer po natin, si Ma'am Jane Fortunado po. Actually, produkto po natin, BSBA graduate po yan ng NQCI. Pati yung, assistant municipal civil registrar, si Ma'am Marisa, ay produkto din ng NQCI. Marami dito sa Metro Reyna area and even outside sa Quezon Province nga holding key positions right now. Yes, okay. May mga ka-batchmate din po ako na okay yung position nila. Yung ex-girlfriend mo. Wala po akong balita. Alright, so Okay, RJ, sige po. by the way, ito namang pag-maintain producing quality graduate, syempre it is backed up with competent faculty members ng Yan, NQCI. Now for BSBA, i-share ko lang sa inyo, currently meron tayong isang teacher nga nag-enroll sa doctoral program, Doctor of Philosophy major in Business Management. So pang third trimester na niya ngayon. Meron din tayong isa sa BSBA, hopefully ay mag-enroll ngayon, PhD din. Then isa ay baka next trimester pa. So we are also updating or upgrading the qualification of faculty members. We cannot afford nga we'll be left behind with other schools all over the Philippines. So what we are doing at NQCI is at par or perhaps ay mas okay pa kaysa ibang mga schools offering BSBA. Yes, Sir Ricky, isa din po ito sa napansin natin sa paglipas ng panahon and under your administration bilang college president, yung talagang ma-improve din natin yung ating pong mga teaching personnel. Opo, kasi ang isang eskwelahan na Kuya RJ, gaya ng binanggit ko kanina, parang complete package siya eh. Hindi pwede na mag-improve ka ng facilities, iwanan mo yung teaching mo o yung personnel mo. So kailangan talaga RJ, halos hindi man ganun na sabay-sabay ka agad, pero dapat walang naiiwanan. Kagaya ngayon, sinimulan na po natin yung ating senior high school building. Siguro in 6 to 7 months, matatapos na yung bagong senior high school building natin. Dahil nga sa patuloy na pagdami po ng enrollment, kailangan nating matugunan. At pag
full blast na yung implementation natin ng face-to-face, baka kulangin na tayo talaga sa classroom. So kaya ginawa kaagad natin yung project natin at binanggit ko nga kanina, siguro in 6 to 7 months we will be able to complete the construction of the senior high school building. At binanggit din ni Doc Ben kanina, kasi doon sa accreditation din, kasali yan RJ sa tinitingnan yung qualification ng teachers or ng faculty natin. Hindi ka doon makakapasa pagka hindi pumapasok sa standard yung qualification ng mga teachers natin. Kaya naman natutuwa ako, ito kahit mga bata pa, itong si Miss Atendido, ito ay may MBA na ito. Si Dr. Ben Sanchez, yan po ay mayroong EDD, may BPA. Talagang sinusubukan po natin na ma-motivate din natin ang mga kaguruan natin, yung ating faculty, at in all possible way that the institution could provide assistance ay ginagawa po din natin sa abot ng kakayanan ng school. At kagaya po ng sa iba ding departamento, karamihan dyan naka-enroll sa iba't ibang masteral program. Kasi kailangan nating makasunod dun sa hinahanap o nakasaad dun sa PACOCOA accreditation. Kaya kaakibat nito, of course, if you have competent faculty members, you will be producing a competent students or products and globally competitive. Yes. Po. So, kailangan po talaga makasabay tayo sa hamon ng panahon. At salamat din sa ating mga empleyado. And of course, RJ, we could not do all these things without the guidance and assistance of the Board of Trustees or cooperation of the Board of Trustees headed by our chairman, si Mr. Alan Iboreo, and the rest, si Ma'am Malu Abila, si Ma'am Emily Burgo, Alex Romantico, si Mr. Alex Romantico, Sir Ronald Orejola, si Sir Ronald Orejola as Vice Chairman po ng board. Nandyan po si Ma'am Dory Palispis, si Ma'am Pojeda, si Ma'am Flores, at siyempre si Father Mario Establecida. Sino bang nakalimutan natin? Sana wala. Nakakatuwa kasi yung management, yung Board of Trustees, merong maayos na ugnayan at cooperation, kaya mas nagiging smooth yung operations po ng school natin, yung management o yung pamamahala. And hopefully sa mga susunod na taon, pangarap po namin kasi siguro in 2 years time, Kuya RJ, maitayo na yung gymnasium ng school para pag may graduation, hindi na po sumasakit ang ulo natin kung saan natin ito gagawin, o nandyan si na RJ nakapila papunta dun sa plaza sa ilalim ng araw po, kasi doon ang graduation natin. So hopefully sa mga susunod na taon magawa na rin po natin ito. At kagaya ng binanggit din kanina, kasama nga po sa mga pagbabago nga, yung bilis na ng enrollment process natin. Within the day, pagkatapos mo mag-enroll, bago ka umuwi, dala mo na yung ID mo. Diba? Kasi ngayon meron na tayong school management system at tinatapos lang yung napadagdag kasi na course, yung BS Cream, kaya hindi pa matapos yung buong anong tawag doon sa school management system natin. enrollment system. Yung enrollment system natin. Later on, yung mga binanggit nga natin, pati grades. Makikita na ng bata online, pati yung magulang natin. Pwede na nilang ma-check kung paano po nagpe-perform yung anak nila. So, later on, magiging paperless na po yung transaction natin sa NQCI. So, bawas basura pa tayo. The outgoing Board of Trustees po, sir, si Ma'am Yolanda Crisostomo. Si Ma'am Yoli Crisostomo at saka po si Sir Jaime Establecida. Opo. Kapag election kasi, Kuya RJ, yung ating lupo ng patnugutan or yung Board of Trustees natin. And salamat at nandiyan po, may bago na naman po tayong set ng bagong Board of Trustees, and hopefully ganun pa rin po yung magiging takbo ng pamamahala sa ating paaralan. Of course, this is for the benefit of the youth of Infanta and the neighboring municipalities. So ito, may mga questions po kanina tayong nabasa tungkol sa enrollment period para po sa BSBA. Okay. Yes, so ongoing po yung enrollment natin. Ang deadline po ay hanggang August 31. Anong araw kayo ng 31?
That's Wednesday. So on or before August 31, deadline of enrollment. Ang opening of classes po natin ay mag-start po tayo ng September 1. So meron po tayong bagong initiatives ngayon, Sir RJ, yung tinatawag namin pre-test and post-test. Now since learning printed module pa rin kami ngayon with online reinforcement, so bago makuha ni estudyante yung module niya, the student has to undergo pre-test sa subjects nga i-enroll niya this coming semester. Then after taking the pre-test, tsaka i-release yung printed learning module. That's our initiative to ensure nga tama ba yung ginagawa namin, in accordance ba sa what we dream for our students. Opo. Yung po bang kasi may tanong po dito, kailan daw po yung kuhaan ng module sa college? Kasabay po ba siya nung pasukan? Yeah, so as I mentioned, September 1 mag-start yung opening of classes namin. Ang first week is basically pre-test, at the same time pag-release ng Ayun na yun. module. So after taking the pre-test, bibigyan ka ng module. So yung announcement sa schedule, perhaps ay anytime this week ay i-release yun kasi by department yung pag-take ng pre-test. So meaning, prerequisite ang pag-take ng pre-test. So hindi ma-release ang module pag hindi naka-take ng pre-test. Face-to-face yan dun sa campus natin, ang pre-test. Uniform po. Tayo ba ay mag-required ng uniform para sa darating na academic year? Sa ngayon, Kuya RJ, hindi ko pa yan direktang masasagot. Siyempre, tinitingnan din natin yung magiging ano ba yung mas kapaki-pakinabang para dun sa mga estudyante natin. Considering that, tama ba ako? Yung assessment kasi yung modalities kasi ngayon, Kuya RJ, compared to last semester, dalawa lang. We have the module at saka yung ating online reinforcement. So ngayon magiging tatlo na siya. Pangatlo ay yung face-to-face nga assessment. So meron tayong assessment, yung written examination. So ang written examination will be done sa school. So face-to-face yun. Okay. Yan yung nadagdag natin. So sa bawat subject mayroon tayong dalawang examination na gagawin sa ating school. So yung first confirming and second confirming examination per subject ito. yun, kaya mas magiging kung naging effective yung online at saka yung module ay naniniwala ako Kuya RJ na mas magiging effective ngayon dahil mayroon pang kadugsong na face-to-face na kung saan doon gagawin yung ating examination to really measure the performance. Yeah. The authenticity of their performance, class performance. Authenticity. Ayan. Baka hindi authentic no. So, yun kasi yung measurement. So sa bawat semester na dadaan, so binanggit kanina ni Ms. Atendido, 2 beses kailangan dumaan sila doon sa examination, written exam. So yun ay gagawin natin doon sa loob mismo ng eskwelahan. Kaya maganda rin sa bahagi po ng mga magulang natin, makakatipid pa rin po tayo sa transportation, doon sa boarding house, kasi pwede pa rin diretso yung pag-aaral. Mas madalas nasa bahay pa rin tayo at sinisiguro po naman natin sa tulong po ng ating faculty and staff, patuloy na makapagbigay po ng isang maayos at may kalidad na edukasyon. Talagang Sir Ricky, flexible ang NQCI kasi dati okay, nandyan full face to face, and then dumating tong pandemic, naging module printed, tapos ngayon blended, magkasama itong face to face saka modular, pero nakaka-adapt pa ang NQCI. Yan kasi RJ ang isa siguro sa pinakamahusay na katangian ng isang guro, ng isang administrador o ng isang pinuno ay yung question of flexibility. Kasi yung pag-implement ng anumang bagay dapat nakaayon sa kung anong sitwasyon naroroon. Minsan nga nabanggit ito ni Martin Luther the King, yung sa protestante. Galing sa siliman ito si Doc, Protestant school iyon. Si Martin Luther the King, ang sabi niya, yung subukan daw
ng subukan ng pagiging mahusay na pinuno o tao ay hindi natetest iyan doon sa para bang nasa comfort zone ka. So kailan ito natetest? Yung pagiging mahusay mong tao, individual o pinuno ay nakikita at name-measure ito doon sa pagdaan mo, doon sa difficulty, doon sa pagdaan mo sa mga challenges. Doon ka patitest talaga. Kasi kung nasa comfort zone ka, hayahayang buhay. So hindi matitest talaga yung iyong personality kung gaano kakatibay. Sabi nga ng ating punong bayan, ang impantahin daw ay matigal. Lalim man eh. Matigal. Ano bagang ibang salita sa matigal, Jane? Matigal, matyaga, matatag. Yan ang impantahin. Kaya naman naniniwala ko, RJ, na nanawagan ako, ito pong kasama kong ito, ay ito po'y dalaga pa. Baka po merong magme-message dyan na hihingi ng number ni Miss Atendido, ay ibibigay po namin. Ano ba ang qualification? Dapat matigal. Matigal. Ayan. Alright. So, maganda po yung ating naging takbo ng kwentuhan ngayong umaga. No? At sana nakarating dun sa mga kababayan po natin dito po sa Northern Quezon hanggang dyan sa Polillo Group of Islands. Nakakarating po ang ating broadcast at sa pamamagitan din ng ating Facebook Live sa mga sa mga hindi pa nakakapag-decide. Baka may mga undecided pa kayo, Sir Ricky eh. RJ, dagdagan ko lang. Itong si Jane actually siguro mas tanda lang ako ng ilang taon dyan kay Jane. Gusto ko lang magbigay pagpupugay, pagsaludo at pagbibigay ng respeto sa ating mga guro. Hindi lang po sa mga guro ng NQCI. So sa lahat po ng mga teachers sa buong Pilipinas, sa sakripisyo, sa pagpupunyagi at sa commitment, dedication nila sa kanilang mga serbisyo na ginagawa. Naniniwala kasi ako at nakikita ko sa buhay ng mga ito. Kasi yung office work, pagkatapos mo sa opisina, umuwi ka ng bahay, natatapos na yung trabaho. Pero yung pagiging teacher, Kuya RJ, talagang nakauwi ka na ng bahay. Hindi pa rin natatapos yung trabaho mo bilang teacher. Nag-check ka pa ng module, nag-check ka ng mga exam na ginawa, at nagme-message pa yung estudyante mo, kailangan mong sagutin, may itinatanong, kailangan mong sagutin. Ganyan kahirap yung sakripisyo na ginagawa at binibigay ng ating mga kaguruan. Kaya nagbibigay po ako sa inyo ng isang pagsaludo at pagpupugay sa ginagawa po ninyong kontribusyon sa ating pong bayan at sa ating pong lipunan. At samantalahin na namin yung pagkakataon, Doc, Jane, imbitahin natin yung mga undecided pa doon sa mga hindi pa nakakapag-enroll. So, si Jane na po ang manawagan siguro. So mga hindi pa at undecided pa na mga estudyante, so piliin na natin ang kurso ng BSBA. So meron po tayong 3 major na ino-offer: Financial Management, Marketing Management, and Human Resource Development Management. Doc? Yes, pagpunta nyo sa NQCI, proceed lang kayo sa second floor ng Education Building. Nandun yung 3 nating coordinators sa mga faculty member willing to assist for your enrollment. Ayan. At matanong ko rin pala po, yung po bang mga teachers natin nagka-bakasyon itong nagdaang summer vacation pa ba tawag ngayon? No? Parang may mga nabaltaan kasi tayo sa public schools na medyo bitin yung kanilang bakasyon. Dahil ito, pasokan na naman ulit. So, perhaps iba-iba kasi yung situation natin sa public school and sa NQCI. Actually, if we talk about vacation, sa tingin namin we love what you are doing. So parang hindi na kailangan. So, syempre, meron naman talagang bakasyon. Pero dahil sa changes sa opening of school year, hindi, we cannot afford to have a longer vacation kasi ma-compromise yung number of days required sa isang school year. So time will come the academic team can decide on a specific vacation. Yung tinatawag dating normal nga merong bakasyon nga April and May. Na-adjust po kasi ngayon. Na-adjust. So nasa pa tayo, adjustment period. Yung mga teaching and non-teaching personnel sa NQSI, naintindihan po namin iyon. So time will come na we can really define our summer period. When in fact, last 2 years, wala tayong summer offering because of the changes. Yes. Okay, so yan po ang kabuuan ng ating NQ Mustahan ngayong pong araw na ito ng Lunes, August 22, 2022, at nakasama po natin sa ating programa
sina Ma'am Jane Atendido, ang BSBA faculty, ganoon din ang BSBA program supervisor na si Dr. Ruben A. Sanchez, at syempre po ang college president ng NQCI na si Mr. Ricardo Macasaet III, and kasama natin behind the scene si Ma'am Honey Grace Dig. Ayan, so maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay sa ating nakalipas na isang oras na kumustahan sa Northern Quezon College Incorporated. Again, kung meron pa po kayong mga katanungan, pwede po kayong mag-message direkta po sa Facebook page ng Northern Quezon College Incorporated, at for sure na yan po ay mabilis na sasagutin ng atin pong mga kaibigan sa NQCI. Muli po tayo magsama-sama sa darating na Huwebes. Same time po, alas 11 ng umaga dito po sa ating NQ Mustahan na kasama po ninyo ang inyong likod, RJ Caruncho. Hanggang sa muli po. Empleyado, negosyante, hindi ka magsisisi in NQC.